Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Nasura po ng Quezon City Prosecutor's Office ang grave threat na kaso na sinampa ni Franz Castro laban kay dating Pangulong Duterte. Mabuhay po tayo. Pag-usapan po natin. Breaking news po to. Minuto pa lang po ang nakakalipas. No? Konti pa lang po nakakaalam nito. Breaking, ibinasura na po ng Quezon City Prosecutor's Office ang grave threat case na isinampa ni Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po, Department of Justice of Office of the Prosecutor, Representative Franz L. Castro, complainant, Rodrigo Roa Duterte, respondent, NPS dog grave threats under Article 282 of the RPC in relation to Section 6 of RA number 10175. Ito po ang wala pa pong detalye, no? Kasi breaking news po to, ang kinunan lang po ng SMNI, ito pong pinakahuli. Wherefore, premises considered the above captioned complaint is recommended dismiss for want of sufficient evidence. Sa madaling sa January 9, 2024. O January 9 pa lang po, January 9 po pinirmahan pero ngayon lang po nilabas. No? So dahil po wala pong for want of sufficient evidence, ang ibig po sabihin wala pong nakitang matibay na ebidensya, no? Ang prosecutor's office, therefore dinismiss po nila. So hindi po ito po ay hindi po aabante bilang kaso, no? So ito po, prosecutors pa lang po, tinignan nila yung sinasabing ebidensya nito ni Franz Castro na karamihan po ay drama lamang at hindi po wala pong no evidence na magpapatunay o wala pong sufficient o wala pong matibay na ebidensya na mayroon nga pong naganap na grave threat o pananakot sa parte po ni Pangulong Duterte dito po kay Franz Castro. So mabuhay po tayong lahat. Congratulations po kay Pangulong Duterte. Congratulations po sa kanyang team. Ang alam ko po yung kanyang mga abogado, yung sa pamumuno po ng law office ni dating Executive Secretary Medialdea. Congratulations po sa atin lahat na naniwala kay Pangulong Duterte. Kaso pa mo. Kaso pa kayo. Sige, wala pong problema yan dahil alam niyo naman si Tatay Digong. Ayan mga kapatid. Ito po ay totohanan po to. Huwag na po kayong paratang ng paratang. Hindi na po Pangulo si Pangulong Duterte. Wala na po siyang immunity. Kaya lahat po ng kaso haharapin po. Hinarap naman po. Di po ba? Hindi lang nga si Pangulong Duterte ang humarap. Lahat po ng mga supporters. Naroon po kami mismo. No? Kasama kami na humaharap sa kakaso nyo kay Pangulong Duterte. Muli, congratulations po sa mga ngayon lang nakapasok. Dismiss na po ang kaso. Wala pong matibay na ebidensya kaya ito po ay hindi na po hindi na po itatrial, no? Dismiss na agad sa prosecutor pa lang. Mabuhay po ang dating presidenteng Pangulong Duterte. Mabuhay po ang mga Duterte supporters. Mabuhay po ang kulto ni Digong. Okay, punta na po tayo rito, no? Sa iba pa. Si Jam Magno po, alam niyo po, ang kakapal na po ng tagapagtanggol nitong tchatcha na to, no? Talagang pinangangalandakan po nila na parang ito na ang kalutasan, no? Ito pong tchatcha na to. Pero bago po yan, ito po, pinagmamalaki po. Wala naman po tayong pakialam na kung ito po ay nagsimula kay Pangulong Duterte, yung mga pabahay, no? Pero, nakakatawa po talaga na itong, nakakatawa na po itong ating gobyerno, no? Ano ko lang po, balita lang po natin Ayan, no? Okay. Saan na ba? Ito. Pinagmamalaki po nila
Ito po yung sa may programa po ni yung pabahay, no? Meron pong pabahay dito sa Cavite. May nagsabi po na ito raw ay sinimulan pa nung panahon ni Pangulong Duterte. Wala naman po akong problema kung may inaugurate, no? Kaya ano na po yan, siya na nagtapos eh. Ganun po talaga. Wala naman pong problema eh, no? Kaya lang yung sobra po yung pagmamalaki, no? Ito po ang sabi, flex ko lang ang itsura ng pabahay ni President Marcos Jr. Pasado ba sa inyo ang pabahay program na ito ni PBBM para sa atin mga kababayan? O yan po yung sa, kung hindi ako nagkakamali, sa Cavite ito. Maganda naman. High rise. Okay. Kaya lang, tanong ko rito kay Winwin Eklabu. Pasadong-pasado yan, di ba? Yan na ba yung 1 million kada taon? Hindi na tuloy ang 1 million. Ilan na lang? Target na lang from 2023 to 2024, 100,000. Ito po ang katotohanan. Baka naliligaw po kayo. Ang pinangako po, ito pangako po to, 1 million per year. No? Unang taon pa lang po na implementasyon, wala na po. Kumbaga, isinuko na agad dahil nung balikan lang po natin around April. Around April, sinabi, 1.1, April last year, no, 2023. Around April, in-announce po ng kasalukuyang pamahalaan na maaabot yung target at lagpas pa. No? Ang target, 1 million eh. Malalagpasan pa raw dahil makakagawa daw ngayong ng last year, makakagawa daw ng 1.2 million. 1.2 million pabahay. No? Pagdating po ng July 2023, iba na po. Iba na po yung sinasabi, no? Ang sabi na po 100,000 kayang ipatayo ng administrasyon hanggang 2024. Ang laki po ng diferensya noon. From 1 million, from 1.2 million kayang tapusin sa buong 2023. July pa lang, April, May, June, July. After 4 months, nagbago na po ang ihip ng hangin. 100,000 na lang hanggang 2024. 100,000. From the high of 1 million per year, 100,000 2 years. So ang target dati 6 million sa buong 6 na taon, naging kung susundan natin yung 100,000 per year, 300,000 na lang sa 6 years. Napakalayo naman ng 6 million sa 300,000. No? There's something wrong. Ang tingin ko dyan, na-stop kasi yung mga pagpasok. Siyempre, nakabata yan sa build eh. Yan yung build better more, di ba? Yan na po. Hindi na tuloy. Hindi na tuloy. Kaya wag po kayo magmalaki, no? Ito pa po. Ito po ang nakakatawa ngayon sa ating mga fans ni Pangulong Marcos. Medyo nakakatawa po talaga. Tignan nyo po kung paano sila magmalaki. Ito po ang sinasabi, 170,000 housing units itatayo ng PBBM admin sa NCR. Itatayo. Ibig sabihin, hindi pa nakatayo. Itatayo pa lang. So, ang sabi, great job, Apo PBBM. Best president talaga. After FAM Senior. Wala nang iba. Whoosh! Mga ganun pa no? Brad, hinay-hinay kayo sa great job. Wala pang job. Itatayo pa lang eh. Great job na agad. 1 million nga yung itatayo dati. Ngayon, 170,000 na lang. Great job pa. Target na lang. Nabawasan pa eh. Hindi nga natin alam kung ilang taon yung 170,000 yan. Ito po problema no? Nasanay tayo kay Pangulong Duterte na nag-report ng accomplishment nung matatapos na. Di ba? Doon lang po siya naglagay ng mga tinatawag nating ng mga accomplishment, yung tawag doon, Duterte legacy. Mm-hmm. Ito nasura po na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.